Gusto nyo bang mamulaklak ng marami ang inyong kalamansi? Hello mga ka-agri! Sa video na to, ituturo ko po sa inyo yung isang epektibong paraan kung paano natin mapapalabas itong mga bulaklak ng kalamansi at kung paano tayo magta-target ng buwan kung kailan tayo mag-harvest. Kami na. Itong kalamansi, pwede natin siya mapabunga ng buong taon. Buwan-buwan meron siyang bunga. So ang pinaka-importanting dapat natin gawin para lumabas yung mga bulaklak na yan ay yung tinatawag po nating pagtitigang o pagtutuyo doon sa lupa kung saan nakatanim yung ating mga kalamansi. Yan po yung natutunan ko sa isang nagkakalamansi. Tinutuyo po nila ng 2 to 3 weeks yung lupa kung saan nakatanim yung kalamansi, walang dilig-dilig. Talagang manunuyo po yan, maninigas yung mga lupa. Pati po damo mamamatay dahil sa tuyo talaga yung lupa. 2 to 3 weeks nang walang dilig-dilig yung mga kalamansi na nasa field. Pero kung yung tanim nyo po ay nasa container, mga 10 to 15 days, okay na po yun. Huwag nyo siyang didiligan, patutuyuan po natin yung lupa. So ito po, kakatapos ko lang magtigang ng 10 days. Yan, nagsisimula na pong lumabas yung mga bulaklak ng ating kalamansi. Yung iba bumilog na. So medyo mahirap lang po siyang gawin ng buwan ng November tsaka December kasi may mga ulan at bagyo pa na pumapasok sa ating bansa. Pero pagdating po ng January, yan, nagsisimula na po na mawala yung mga ulan. Kaya dyan pwede natin magawa yung pagtitigang. So pag naging successful yung pagtitigang ninyo ng January, pagdating po ng April, yan yung kanyang target date of harvest. Dyan po mataas yung bilihan ng kalamansi. Tapos pagdating naman po ng June, 'di ba, papasok naman yung tag-ulan, galing sa summer, mabibigla na naman siya sa ulan. Ang target date naman niyan ay September. Diyan po talagang maraming bulaklak yung mga kalamansi. Kaya lang pagdating ng September, napakababa po ng presyo ng kalamansi dahil maraming mga supply ng kalamansi sa merkado. Bakit ba lumalabas yung bulaklak ng kalamansi pag nagtitigang tayo or hindi tayo nagdidilig ng ilang araw? Ang nangyayari po sa ating tanim, nai-stress siya, kaya nagpuproduce po siya ng bulaklak na eventually magiging bunga. Tapos itong mga bunga na to, yung mga buto dyan sa loob, magmamatured, yan po yung magpapatuloy ng kanyang susunod na generation. Yan po yung nature ng mga halaman. Pagka nai-stress sila or feeling nila malapit na silang mamatay, magpuproduce po sila ng mga bulaklak at bunga para tuloy-tuloy yung kanilang generation. Siguro narinig nyo na rin yung mga tinuturo ng matatanda na tinataga-taga yung puno para daw magbunga yung tanim. Actually, nai-stress po nila kaya nagkakaroon ng mga panibagong bulaklak yung mga puno. So yung isa pang technique ay yung pagpupruning. Pag-aalis natin ng mga sirang sanga, pagbabawas natin ng mga sanga, mga suckers, yung mga dahon na may sira. Yan, nai-stress din po yung tanim. Kaya nakakatulong din po ito para mag-produce siya ng mga bulaklak. Yan, ako po inaalis ko yung mga dahon na may mga sira, may mga insekto para po hindi kumalat yung sakit. Pati po yung suckers inaalis ko. Ito, madali siya ma-identify kasi iba yung itsura ng kanyang katawan, irregular shape. Yan po, malakas yan kumuha ng nutrients. Kahit nagbubunga siya, may bunga po itong suckers pero mas konti kahit marami siyang nutrients na kinukonsume. Ito po mahaba na yung suckers na to, isa lang yung bunga. Tapos dito, ito maikli lang pero tatlo yung bunga ng kalamansi. So gagawin ko lang dito, aalisin ko tong suckers na to, sacrifice ko na yung bunga na yan. Yan, tanggalin muna natin. Pati po itong mga may sira, inaalis ko na yan. Yung mga ganito, kinainan. Then after natin magtigang, after natin magpruning, saka natin siya didiligan at mag-apply tayo ng fertilizer. Itong gamit ko po ay organic.
Ito yung super concoction na ginawa natin. Yung pinagsama-samang fermented plant juice, fermented fruit juice, tsaka yung seaweed extract. So yan yung pangdidilig ko dito. So tandaan lang natin, kailangan yung fertilizer na binigay natin mayaman sa nitrogen para gumanda yung kanyang mga dahon, masuportahan niya yung kanyang sarili sa pagluluto ng pagkain. Kasi dyan po siya nagluluto sa mga dahon. So kailangan maganda yung dahon ng kalamansi. Then kailangan meron din siyang potassium para dumami yung mga bulaklak at bunga ng ating kalamansi. Kung wala pa masyadong mga bulaklak na bagong sibol, pwede rin kayo mag-apply ng foliar fertilizer. Pero kung may mga bagong sibol na bulaklak, iwasan nyo po siyang mabasa. Kasi yan po yung dahilan kung bakit hindi nabubuo yung mga bulaklak. Kasi po yung pollen dito, dyan sa bulaklak na yan, pag nabasa, masisira siya. Hindi na siya mapopollinate, hindi siya lalaki. Marami nagtatanong bakit daw yung kalamansi nila ilang taon na hindi pa rin nagbubulaklak, hindi pa rin nagbubunga. Kung nagtanim po kayo galing sa seeds, aabutin siya ng 3 to 5 years bago siya magbulaklak. So, matagal po talaga magbunga pagkagaling sa buto. Pero kung gusto nyo po ng mas mabilis, pwede po yung tulad dito sa tanim ko, marcot tsaka grafted. So yung marcot, yan po yung pagpapaugat ng sanga ng kalamansi. Tapos yan din po yung itinatanim. Yung grafted naman, pinagdugtong yung zion, yung matured na sanga, doon sa rootstock na tinanim galing sa buto. Yun po mabilis din siyang magbulaklak at bunga. Marami rin po nagtatanong bakit daw marami namang bulaklak yung tanim nila pero bakit konti lang yung nagiging bunga. So nangyayari po dyan, pag yung tanim ninyo na marcot or grafted ay 1 year old pa lang, hindi siya magbubunga ng sobrang dami kasi hindi pa siya fully matured. So yung ititira niya lang yung kaya niyang palakihin. Yung iba po dyan malalaglag. Mga maliliit pa lang, mga gamunggo pa lang, mahuhulog na yung mga bunga. So hindi niya kayang suportahan, kaya konti lang yung natitira. Pero pag umabot na siya ng 2 to 3 years, yan, mas marami na po yung kaya niyang suportahan at palakihin na mga bunga. Ang napansin ko po pagka yung kalamansi nakatanim sa container, kapag ka maliit yung container tulad nito, 5 gallons lang siya. So maliit lang din yung kalamansi. Although kaya niya po magbulaklak ng marami, magbunga ng marami, pero may limitation. Hanggang dyan lang po siya. So napakababa lang nung tanim natin kalamansi. Pero kung mas malaki yung container, siguro yung kulay blue na drum, kalahati nun, yun yung pagtaniman nyo ng kalamansi, or itanim nyo lang siya sa ground. Mas maganda pa yung pagtubo at paglaki ng kalamansi. Dito kasi sa ganitong klaseng container, nalilimitahan siya. Kaya maliit din yung puno ng ating kalamansi. So kung mas malaki siya, mas maraming sanga, mas maraming bunga yung tanim natin. And then yung sinabi ko kanina na kaya natin siya pabungahin ng buwan-buwan sa loob ng isang taon. Ang isang technique doon, wag nyo pong hahayaan na mahinog yung mga bunga. Pitasin nyo po yung mga harvestable na, tapos mag-pruning, mag-apply ulit ng fertilizer. So gawin nyo lang yung routine na yan, tuloy-tuloy po yung pagbubunga ng kalamansi. Pagka nagbawas kasi tayo ng bunga, mapapansin nyo po yan sa inyong tanim, may tutubo ng mga bagong bulaklak at bunga. Then suportahan nyo ulit ng fertilizer para tuloy-tuloy yung pagbubulaklak. Tuloy-tuloy lang po yung pag-harvest para tuloy-tuloy din yung pagbunga ng kalamansi. So para dumami itong mga bunga, kailangan natin ingatan yung mga bulaklak, lalo na po yung bagong sibol. Iwasan siyang mabasa, tapos mag-apply tayo ng fertilizer na mayaman sa calcium para matibay yung kapit ng mga bulaklak, matibay din yung kapit ng mga bunga, hindi siya basta-basta napipitas. At yung calcium nakakatulong din para tumibay yung ating tanim. So makukuha nyo po yung calcium pag gumawa kayo ng calcium phosphate. Gawa po siya sa eggshells na sinangag or yung mga animal bones, manok, baka, baboy na inihaw. Tapos i-ferment nyo po sa suka ng 30 days.
Then ilagay nyo siya sa madilim at tuyo na lugar. Pag na-ferment na ng 30 days, pwede nyo na po siyang ipang-spray sa mga halaman. 2 tablespoon per liter, 20 ml per liter of water. Kung sa tingin niyo po nakatulong information na to, palike naman, and sana po tulungan niyo rin kami share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!